Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Dahil nga hinati ko na yung mga mag-aaral sa 5 pangkat, ang unang pangkat ay tatawaging paskantahan. Ito yung sinasabi kong kaninang gumawa sila ng sarili nilang jingle. Pumili ng isang kantang pamasko na ilalapat sa sariling likhang awitin na naglalaman ng magandang mensaheng ipinababatid sa nalalapit na Kapaskuhan. Ikalawang pangkat ay pastop. Ito pala yung nakalimutan ko kanina, tableau. Ang mga mag-aaral ay magtatanghal ng tableau. Ipakikita sa tableau ang mga maituturing na mago sa kasalukuyang panahon. Bali yung unang pangkat, gagawa sila ng jingle. Ikalawang pangkat, gagawa naman sila ng tableau. Ikatlong pangkat, kristalakayan. Ito na yung TV newscasting. Ang nasabi ko pala kanina ay broadcasting. Pero yun nga, ang ginawa nila ay TV newscasting. Yung section kasi na Bonifacio, halos lahat magagaling sila. Mga panlaban sila sa newscasting, broadcasting. Kaya, ang sinuggest ng city ko, ito na lamang yung gawin dahil nga doon sila magagaling. Sumunod, ika-4 na pangkat, ito naman yung Pasko Larawan. Ito naman yung ang mga mag-aaral ay guguhit ng isang bagay na sumisimbolo sa nalalapit na Kapaskuhan. Sila naman yung magdodrawing, poster making. At ika-5 pangkat, ito naman ay tatawagin nating Kristulaan. Panuto, ang mga mag-aaral ay bubuo ng isang spoken word poetry na may temang pagsasakripisyo sa ngalan ng pagmamahal. Kung mapapansin ninyo, kada pangkat, binigyan ko siya ng sarili niyang pangalan. Kuto niyang paskantahan, pastop, kristalakayan, Pasko Larawan at Kristulaan. Kung mapapansin, halos lahat ng pangalan na yon ng group ay konektado pa rin sa topic ko na aginaldo ng mga bago na makikita natin o nangyayari ng Kapaskuhan. Dito, kailangan iba't iba yung mga activity kasi iba-iba din yung kakayahan ng mga estudyante. Multiple intelligences. May mga batang magagaling sa pagsasalita, may mga batang magagaling sa mga instruments, sa pagkanta, may mga magagaling sa pagdodrawing, sa pag-acting. Ang ginawa namin dito, gumawa ako ng Google Docs tapos naglagay ako doon ng 5 column para sa Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, Group 5. Para mas magawa nila yung best nila, sila na yung pinamili ko kung saan group nila gustong sumama, minimum of 10 people lang sa isang group para rin talagang best nila yung magagawa nila. Halimbawa, yung mga mag-aaral na magaling kumanta, doon sila sa jingle. Mga batang magaling sa pagdodrawing, doon sila sa Pasko Larawan. At iyon. Bago sila magsimula, kailangan mabigay na rin ng mga guro o dapat maibigay ko na rin yung pamantayan. Ibig sabihin, ito yung rubrics. 10 aginaldo ang ibibigay kapag naibahagi ng may kahusayan, kalinawan at kaayusan ng kaisipan. Sumunod, 7 aginaldo naman ang ibibigay kapag naibahagi ng may kalinawan, ngunit kulang ang mga kaisipan. 5 aginaldo naman ang ibibigay kapag nakapagbahagi, ngunit marami ang kulang at hindi malinaw ang mga detalye ng kaisipan. Tapos, after nun, pagkasabi ko ng rubrics o ng pamantayan, start na yung 5 minutes. Ang tip ko, dapat merong timer na nakalagay doon sa PowerPoint para saktong 5 minutes lang. Kasi kapag hindi yan, may mga bata na, ma'am, extend pa po, hindi pa po tapos. Dapat strict na 5 minutes lang. Kasi kapag nag-extend ka, baka magre-demo ka. Kaya mas okay na sakto ka lang sa 1 hour o kaya naman susobra ka pero konti lang. After ng 5 minutes, strict na pabalikin mo na sa mga upuan, start na agad sa Group 1. After nun, Group 2, Group 3, Group 4, Group 5. Ito pala, nung demo ko, nagkaroon ako ng butas doon binigyan ko sila ng 5 aginaldo, 7 aginaldo,
10 aginaldo nang hindi ko pinaliliwanag kung bakit yun ang binigay ko. Mahalaga na halimbawa sa pangkat 1 o sa paskantahan, binigyan ko kayo ng 10 aginaldo kasi nakita kong nag-effort talaga kayo, maganda yung nagawa nyo. Kumbaga, alam nila kung bakit yun ang nakuha nilang grado. Halimbawa naman sa 2 pangkat, binigyan ko kayo ng 7 aginaldo kasi merong mga miyembro na hindi naman nagbahagi. Para alam nila kung saan sila nagkulang. At after ng kada bigay ko ng aginaldo, ang gagawin doon ay yung clap. Halimbawa, sa pangkat 1, dahil nagkaroon kayo ng 10 aginaldo, may katumbas yan na maligayang Pasko clap. Sa 2, 3, tapos sa paa naman, 1, 2, 3, ho, 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 maligayang Pasko. Yun ang ginamit ko sa demo ko. Ano pa ba yung ginamit ko nun? Ayun, usong-uso kasi nun yung TikTok na yu, de yung mga bata tuwang-tuwa. Sa pagpili ng clap, dapat alam din ng mga bata. Halimbawa, kung TikTok yun, dapat yung trending para makakasabay din sila. Pero, wag naman yung mga clap na alam na nila. Halimbawa, yung pakbet clap, isip ka ng bago, isip ka ng related dun sa topic mo para mas okay at mas pasok dun sa mga observer. Ang iba ko pang clap doon ay yung super bass clap. Diba kasi uso rin yun sa TikTok. Tapos yung, nung nag-demo ako, usong-uso pa rin yung mekos-mekos. Kaya yun din yung ginamit ko na clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mekos-mekos. Tuwan-tuwa yung mga bata kasi nga related sila doon. Alam nila yon, nakaka-relate sila. Ang pinakahuli kong clap, yung tagline ko na magbasa, makinig, matuto, at magsaya. Tuwang-tuwa yung mga bata at kahit sila, dinugtungan pa nga nila na ako si Binibining Menya. Sinabi ko na lamang na hindi na yun kasama. Doon lamang tayo sa 1, 2, 3, 1, 2, 3, magbasa, makinig, matuto, at magsaya. Kaya, ang mapapayo ko kapag nagsimula ka na mag-practice teaching, gamit ka ng tagline na lagi mong gagamitin para marinig pa lang yun ng mga bata, alam na nila na ikaw yun. Sumunod, ito na yung huling bahagi, evaluasyon. Sa lahat ng demo, kailangan lagi may evaluasyon. Titignan natin kung may natutuhan ba yung mga estudyante mo, may nakuha ba sila sa'yo, tumatak ba sa kanila yung mga itinuro mo. Dito sa evaluasyon, instead na ilagay ko yung evaluasyon doon sa PowerPoint, gumawa ulit ako ng sarili kong pangalan. Nakalagay dyan, Agrinaldo o kaya naman ay D. Agrinaldo. Agrinaldo kapag ikaw ay sumasang-ayon at D. Agrinaldo naman kung hindi. Kung papansin nyo, nakalagay dyan Aguinaldo, naka-caps lock. Para nga related pa rin doon sa topic ko. Nakalagay dito, panuto, isulat ang Agrinaldo kung tama ang pahayag at di Agrinaldo naman kapag mali ang pahayag. Dito gumawa ako ng mga sign na nakalagay Agrinaldo at di Agrinaldo para doon na lamang nila kokopyahin kasi mahirap yung spelling Agrinaldo tsaka di Agrinaldo. Para di na sila mahirapan, gumawa ako ng mga sign tapos hawak-hawak ko. Parang mga karatula. Tapos hawak-hawak ko, ganun. Bilang isang hakdang ang Aguinaldo ng Mago ay galing sa bansang Amerika. Ang ginamit ko pala dito ay 5 tanong lang para mabilis lang din. At nung una nga, sinasabi ko na pwede po ba na magtataas na lang ng kamay yung mga bata para mas mabilis. Ang sabi nung city ko, mas okay daw na pen and paper kasi yun naman talaga yung traditional. Yun naman talaga yung kailangan. Kasi minsan may mga bata na nahihiyang sumagot, pag ganun, wala silang choice, kundi magsulat ng kanilang mga sagot. Tapos, ayan, ilalagay mo rin pala dito sa masusing banghay aralin mo yung sagot doon sa mga tanong. Agrinaldo, Agrinaldo, di Agrinaldo, Agrinaldo, Agrinaldo. Ang tip ko sa'yo dito, kapag tapos na kayong mag-check, tanungin mo yung mga bata kung sino ba yung naka-5, sino ba yung naka-4, sino ba yung naka-3, sino ba yung naka-2, at sino ba naka-1. Kapag nakita mo na marami namang naka-5, naka-4, sabihin mo na nakatutuwa dahil alam ko na halos lahat ay natuto sa ating naging talakayan ngayong araw. Tapos ito, takdang aralin. Sa demo namin, sinabihan kami na isulat na lamang sa pisara yung
mga takdang aralin. Kasi bilang teacher, dapat sanay ka ring sumulat sa pisara. Although ngayon, napapansin natin na gumagamit na ng mga TV, ng mga laptop, ng mga projector, pero bilang teacher, dapat meron ka ring skills sa pagsusulat. Sumulat ng isang talata na naglalaman ng pinakamasayang Paskong iyong naranasan. Ito ay binubuo ng 5 hanggang 7 pangungusap isulat sa kwaderno sa Filipino.